Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa sandali nga na ito ay kasalukuyan ng magkausap si Secretary Woo Jin at si So Jin. Ang unang inalam ni Secretary Kim ay kung ayos lamang ba ang bagong salta sa kanilang kumpanya matapos makita sa labas ng pinto ng Office President ay tila babalisa. Wala namang pag-aatubili na nagsinungaling siya dito, sinabing ang mga bagay-bagay ay maayos at wala siyang anumang nagiging problema at mahina na sinabi bukod sa sobrang daming tsaa ang kanyang nainom ngayong araw. Gayunman ay nais pa din malaman ni Secretary Kim kung may ibang sinabi pa ang kanilang Pangulo na maaaring maging sanhi ng hindi pagiging komportable, subalit naging malabo ang kanyang pagtugon na maayos naman daw siya, ngunit parang hindi na siyang labis na hindi maunawaan ng kanyang kausap, kaya naman mabilis din siyang nagbigay ng malinaw na paliwanag. Nagduda na dito si Woo Jin na tiyak na may lihim si Sojin dahil dito ay masinsinan niyang kinausap ang bagong salta, humingi ng pahintulot na hayaan daw siyang magtanong ng direkta. Itinanong na rin ito na kung ang kanilang Pangulo na si Cho Ju-wan ay nakilala na ba daw ng ating bida noon bago pa siya mapadpad dito. Laking gulat niya matapos ang tanong na iyon at hindi malaman kung ano ang dapat maging sagot. Sa kabila naman ay idinagdag ni Woo Jin na ang ibig kong sabihin, maaari kang maging matapat sa akin, mayroon bang ilang kasaysayan sa pagitan mo at sa kanya, at dito'y inamin na rin ni Secretary Kim ang tunay na relasyon niya sa kanilang Pangulo na sa totoo lang si Ju-wan at siya ay matagal nang magkaibigan mula pa noong kanilang pagkabata. Ibinunyag na sila'y malapit sa isa't isa. At noong malaman ng ating Pangulo na ikaw ay nag-apply dito, siya ang unang tao na naging masaya matapos makita ang iyong papeles. Dahil sa ngayon ay walang alam si Woo Jin sa kung anong mayroon sa pagitan nila Sojin at ng kanyang kaibigang boss, ipinaliwanag niya na dapat lamang na magkaroon siya ng kahit maliit na bahagi upang malaman kung saan siya lulugar. Sa ngayon ay nais niya muna malaman ang side ni Sojin at matapos dito hihingiin naman daw niya ang panig ng kanilang Pangulo. Bagamat may matinding pag-aatubili ang bida sa sandaling ito, subalit wala siyang magawa kundi ang magsalaysay at dito ay inumpisahan niya ang kwento sa kanyang pag-alis sa unang trabaho. Matapos niyang iwanan ang huling trabaho, kamakailan lamang ay napunta sa isang paglalakbay sa Jeju Island at doon niya nakilala si Ju-wan nang hindi sadyang tumakbong pagkakataon. Kaso sabay sa kanyang pagkukwento bigla namang tumunog ang cellphone ni Secretary Kim, kaya't ipinatigil niya muna ang pagsasalaysay ni Sojin upang sagutin ang tawag, gayong ang kanilang Pangulo ang siyang tumatawag at ng kanyang sagutin inutusan siya ni Ju-wan na mabilis magpunta sa kanyang opisina, kaya naman dahil dito wala rin siyang nagawa kundi tapusin na muna ang pakikipag-usap sa ating dalagita. Sinabi din niya na mukhang kailangan kong magtungo sa tanggapan ng Pangulo ngayon at dito'y natapos na nga ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman ay pinakiusapan siya ni Secretary na huwag nang mag-alala bagkus mag-focus na lamang sa magiging trabaho dito. Matapos niyang makapagpaabot ng pasasalamat ay kaagad na rin umalis ang Secretary upang puntahan na si Ju-wan at nang ito'y nag-iisa na lamang, pumasok nang bigla sa isipan na kung marahil kailangan na daw ba niyang humanap ng ibang trabaho, at dahil sa mga pangyayari ngayon lamang nawala na ang pananabik. Ang kanyang magandang panaginip kagabi, ibig sabihin lamang sa realidad iyon ay pahiwatig ng kabaligtaran. Gayunman ay hindi na ito pinansin bagkus ayaw nang tumakas, nagtiwala na lang at humugot ng tapang, gayong inalis na sa isip ang muling pagtakas, yamang ang pakay niya daw naman dito ay ang magtrabaho ng magtrabaho. Bukod pa ay malinaw pa sa kanyang alaala ang sinabi ni Mr. Cho na hindi niya papadaliin ang paghahanap niya muli ng trabaho kung sakali. Sa sumunod na ilang oras mula dito sa silid ng pagpupulong, makikitang kasama na dito ang ating dalagita, kinakapa ang sistema ng pamamalakad sa bagong trabaho upang sa gayon ay maintindihan ang bawat gagawin sa susunod, samantalang habang patuloy ang talakayang ito mula sa kabilang silid, palihim pala na may nanunood sa kanya, walang iba kundi ang presidente ng opisina, kung saan ay hindi maiwasan ang pagkahulog ng puso sa kanyang kagandahang taglay. Ngunit bago nito ay balikan muna natin ang kung anong nangyari kanina. Bakit nga ba ipinatawag nito si Secretary Kim? Kunwari ay nagagalit ito na ang tanging sinabi lamang ni Sojin ay nagkakilala sila doon sa Jeju kamakailan lamang at hindi makapaniwala na gayon lamang ang siyang sasabihin ng ating dalagita, kaya't ito'y panay ang pagtatampo bakit daw hindi pa binanggit ang lahat-lahat. Ngunit hindi lang masabi ni Woo Jin na kung di sila inabala ay kanyang maririnig sana ang buong panig ni Sojin, kaso lang ay may gumambala sa kanila noong oras na iyon.
Sa dahilang iyon na pagkaantala pinili ni Secretary na ang kanyang body na mismo ang siyang tanungin kung paano nga ba sila naging magkakilala ng babaeng sangkot dito, nais malaman kung ayos lamang siya ay kasama dito sa trabaho at kung wala bang magiging problema. Sa kabila ay mabilis na sagot ni Juan na ito'y nagmula lamang naman sa maliit na hindi pagkakaintindihan habang sila'y nasa Jeju noong oras na iyon ay napagkamalan siya na isang caretaker ng pension house. Inamin na din ni Juan na may bahagyang yabang na isang linggo sila magkasama at ginugol ang oras ng silang dalawa at nitong malaman na ni Secretary ang buong kwento ito'y hindi may pinta ang mukha na nagawa ng kanyang body ang gayong bagay tungkol naman sa kanyang maraming tanong, determinado na ipinahayag ni Juan na bagaman salungat ang nais ni Sojin iba naman ang kanyang nais gayong wala daw siyang plano na dito matatapos ang kanilang ugnayan. Si Woojin naman ay nakiusap na kumalma muna ang kanyang body gayong ayon sa huli nilang pag-uusap ni Secretary Hyun Sojin siya ay nagsabi na kung pwede kansilahin na ang kanyang application na magtrabaho dito ngunit mahinahon na sumagot ang boss na hindi iyon mangyayari sapagkat ito'y hindi niya pahihintulutan. Bagkus mula daw ngayon, mula sa araw na ito dalawang secretary na ang maglilingkod sa kanya kasama dito si Secretary Hyun sa lahat ng kanyang mga schedule. Ngunit hindi iyon bahagi ng kanyang mga itinalagang tungkulin ang mahinang sabi ni Woojin, kaso ginamit ni Mr. President ang kanyang autoridad ng pagiging CEO kaya wala na rin nagawa ang salaryman. At sa kasalukuyang oras habang nasa gitna ng pagpupulong ang buong taga-secretary team, nahinto ang mga ito ng may hindi inaasahang bisita na papasok habang sila'y may tinatalakay. Bagaman, walang bakas ng may hatid itong hindi pangkaraniwang balita subalit nagkaroon pa rin ng iba't ibang react ang lahat ng nasa silid habang nagtataka ang kanyang body si Sojin naman ay wala masyadong komplikado na iniisip, at ang ibang babae ay medyo kinikilig matapos makita ang kanilang makisig na boss. Ukol sa kung bakit napadpad dito ang presidente nais lamang nitong anyayahan ang lahat ng grupo na dahil sa mayroon silang bagong miyembro nararapat lamang daw magkaroon din sila ng team dinner at ang tinanong nito sa kung anong nararapat ba nilang kainin ay si Sojin mismo. Hindi maintindihan ng ating dalaga kung bakit siya itong tinatanong tungkol sa menu at gayong hindi ito makapagbigay ng suggestion. Si Mr. Pangulo na ang siyang nagmungkahi na bakit di daw nila gawin ang simple tulad ng pag-iihaw ng karne, na hindi nasusunog na karne iyong maayos ang pagkakaluto subalit dahil sa kanyang mga panayam na iyon ay nagbalik sa isipan ni Sojin kung paano niya ginawang tagapaglingkod ang hindi alam na CEO pala ng malaking kumpanya. Matapos may hatid niya ang pakay hindi na din nagtagal sa meeting room at ito'y handa na rin umalis ngunit bago tuluyang lumisan inulit muli ang tungkol sa kanilang team dinner sabay ang pag-utos kay Secretary Kim na asikasuhin na ang reservation para mamayang gabi pag-out nila sa trabaho ay doon na sila magkikita-kita at dito pa din sa loob ng meeting room. May bulong-bulungan ang mga babae na di umano ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng kanilang pangulo. Nabanggit naman ng isa na siguro daw mula ngayon siya ay sinusubukan ng maging malapit sa mga empleyado ngunit habang masaya ang karamihan si Sojin ay hindi katulad ng iba habang si Secretary Kim naman ay nag-utos na bumalik na ang lahat sa kanilang mga trabaho. Di dahil sa nahihiya si Sojin sa kanyang mga nagawa sa presidente kundi nahihirapan itong makisalamuha sa iba kaya naman punong-puno ng alinlangan kung paano niya ito matatakasan ngunit, alam na malabo iyon sa ngayon. Makalipas ang buong araw, mula dito sa restaurant na nakita ni Woojin na angkop sa kanilang team dinner kasama ng buong grupo na upo ang presidente sa gitna ng dalawang babae at dito'y kanyang ipinahayag na kumain lamang ang lahat ng marami at huwag daw mahiya sa kanya, na siyang ikinatuwa ng karamihan sa pagiging bukas palad ng kanilang boss. Naging masigasig ang isang babae inaalok siya nito ng tagay pero habang ito'y nakikipag-usap ang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa kabilang upuan. At sa panig ni Sojin napansin ni Secretary Kim na tinititigan lamang nito ang kanyang tagay kaya't kanya itong inasikaso sinabihan na inumin na ang alak na ito ang pulutan na tuwa si Sojin sa pagiging mabuti ni Secretary Kim kaso habang sila ay masaya may isa na palang tao na naghihimutok. Sa tindi ng selos, gayong hindi magawa na pumagitna or kahit man lang pigilin ang kanyang body na huwag maging masyadong gawing komplikado ang mga bagay sapagkat may ibang tao sa paligid humingi ng maraming tagay si Mr. CEO hanggang sa puntong sumuko na ang kanyang katawan at nalasing ng labis. Sa sandaling ito sa tulong ng kanyang dalawang secretary Hyun at Kim ay nalalayan siya ng dalawa ngunit nahihirapan sila na hindi na halos makahakbang si Juwan narinig niya iyon kaya't ito'y sumagot na siya daw naman ay naglalakad,
Sa nangyaring ito hindi maintindihan ni Secretary Kim kung bakit ang kanyang boss ang pinaka-affected. Matapos may sakay sa kanilang service pinasinayahan niya ito na maghintay muna dito at siya ay may bibilhin muna. Nang matanggap ang tugon ng pagsang-ayon, pinakiusapan naman niya si Sojin na dam ito muna ng kahit saglit gayong siya daw ay tatakbo muna sa isang malapit na convenience store. Pagkatapos umalis ni Secretary Kim pumasok na muna rin si Sojin sa loob ng sasakyan sa sandaling ito naman inakala ni Juwan na ang nasa kanyang tabi ay ang kanyang si Secretary Kim at humingi siya dito ng tubig. Hindi nagsalita ngunit ibinigay nito ang hinihiling ni Mr. Cha na hindi pa din batid kung sino ang nasa kanyang tabi nang makuha ang bottle water ay kagad niya itong ininom at maya-maya, nagulat si Sojin dahil hindi pa rin pala napagtanto ni Cha Juwan na ibang tao ang kanyang kasama sa loob ng sasakyan dahil sa tanong nito na kung umalis na ba raw si Secretary Hyun. Sa pananatili na tahimik ni Sojin bigla naman may ipinagtapat si Juwan na pinapakomplikado lamang daw ng ating bida ang mga bagay-bagay at napapansin nito na pilit dumudulas palayo sa di malaman na dahilan, at inamin ang isang bagay na lubhang magpapagulat sa pagbanggit na nais kong mag-work ito bagaman. Kaso nitong humarap na ang lasing, napagtanto na si Sojin pala ang nasa kanyang tabi kaya't dahil dito at dahil na rin sa tama ng alak mas naging malakas ang loob na magtanong na hanggang kailan gagawin ang pagpapanggap na hindi sila magkakilala ngunit natapos na dito ang eksena at pagkalipas ng kulang kalahating oras na ihatid na si Mr. Cha sa kanyang bahay. Si Sojin naman halos kulang na lamang ay maiyak sa dami ng nangyari ngayong araw at naramdaman sa loob lamang ng isang araw na ito. Maya-maya naman habang patuloy niyang iniisip ang mga pangyayari ay tumawag dito ang kanyang kaibigan, sa kabilang linya ay pabiro nagsalita ang kanyang kaibigan na bakit naman mukhang ang itsura ay parang pinagsakluban ng langit at lupa, kaya't mabilis nitong tanong kung paano nalaman ni Jinjo at kung saang banda ba ito ngayon. Paglingon niya sa likod nakita nga ang kanyang kaibigan at may ipinapakitang pritong manok na pangpulutan. Ipinaliwanag ni Miss Jin na kaya siya ay bumili nito gayong ngayon ang first day niya sa kanyang trabaho kaya naman dapat lamang daw na sila'y magdiwang ng nararapat. Nang sila ay nasa apartment na ibinunyag ni Sojin ang tungkol sa kanyang mga natuklasan kaya't hindi makapaniwala si Miss Jin at kung seryoso ba daw talaga na ang may-ari ng Sky Pension House na nakilala sa Jeju ay talagang pangulo ng hotel kung saan magtatrabaho or nagtatrabaho na ang ating bida. Sa wala ng pasubali paano daw nasadlak sa ganito ang kanyang kaibigan, ngunit nakita naman ito ni Jinjo na isang magandang pagkakataon. Sinabing marahil ito ay ang pagsisimula ng isang bagong pag-ibig, sa pagbibiro niyang iyon ay nag-blush ang mukha ng ating dalagita subalit kumontra sa pahayag ng kanyang kaibigan na kung baliw na ba daw ito gayong hindi maaari sapagkat hindi lang kung sino lamang ang taong pinag-uusapan nila dito gayong iyon ay isang presidente ng malaking kumpanya, sa madaling salita siya daw ay ang kanyang boss. Sa halip maniwala sa mga palusot mas nagduda pa si Miss Jin at bagkus sang-ayunan ng kaibigan para ata daw may nangyayari sa pagitan ng dalawa at sino naman daw ang may paki kung siya ay isang presidente ng opisina na kanyang pinapasukan. Patanong sumagot si Sojin na wala naman daw siyang ibang sinabi bukod sa nabanggit lamang niya na ang kanyang nais ay i-ignore nila ang bawat isa ngunit ang lalaking iyon ay nagalit. Babae. Kailangan mong palawakin ang iyong pananaw malakas na sabi ni Miss Jin at idinagdag din nito na kung ang tanging iyong dahilan ay hindi ka maaaring ma-involve sa kanya dahil sa siya ay ang iyong presidente, ngunit iginiit talaga ni Sojin na tapos na siya dito at sa ngayon wala muna sa plano ang muling pagpasok sa isang relasyon. Dahil sa hindi pa nga naman gaano nagtatagal ang huli niyang breakup pero sa sandaling ito na nambalik muli sa kanyang alaala ang naganap kanina lamang habang sila ay nasa loob ng sasakyan tungkol sa pagtatanong ni Juwan na kung hanggang kailan ba ito magpapanggap na hindi magkakilala. Noon ding oras na iyon sinabihan din pala siya ni Mr. Pangulo na kung gagawin niya ang paghalik ay magagalit ba si Sojin at sinabi niyang siya ay magagalit kapag ginawa nga na siya ay halikan. Kaso habang patuloy na itinatatak sa isipan na kailangan daw niyang iwasan ang lalaking iyon hanggat maaari sabay sa kanyang pag-iling-iling ay napansin ito kaagad ng kanyang best friend na may malalim na iniisip. Kaya naman pinangaralan ni Jinjo na kung patuloy mong gagawin ang pagtakbo mas lalo itong mag-trigger ng kanyang mapagkompetensyang panig. Nag-alok din ng sila daw ay magpustahan kung sino ang unang bibigay gayong tiyak na marahil mangyayari na sa maglaon si Sojin mismo ang gagawa ng paraan upang sila'y mag-date. Asar-talo na sumagot siya dito na kung itinuturing pa ba raw siyang kaibigan nito gayong puro na lamang pagkontra sa kanya ang mga pahayag, at sa kasabay na oras.
Sa sobrang hirap na nararanasan ni Secretary Kim upang maiuwi lamang itong kanyang body, at dahil sa kaibigan naman niya ang boss minura niya ito upang sabihin na ayusin ang paglalakad, narinig ni Juwan ang bastos niyang pahayag at kaya naman sinabi nito na maging maingat sa pagsasalita dahil daw presidente ang minumura nito. Hindi natinag si Secretary Kim bagkus nang malapit na sila sa sofa, malakas niyang inihagis ang kanyang boss. Gayunman hindi nito maatim na hayaan na lamang ang kanyang body kahit labas na sa kanyang trabaho ang pag-aalaga. Ngunit habang inaayos ni Secretary Kim ang paghiga ni Juwan, subalit bago pa niya magawa iyon ay tila ba nahimasmasan na si Mr. Cha at iba ang inisip sa balak ni Secretary Kim na takot na siya ay matikman ng kanyang kaibigan. Maya-maya nitong naging mahinahon na sila pareho. Kukuha si Secretary Woo-jin ng beer at syempre tinanong ang kanyang body na kung gusto ba rin ng beer. Tumugon siya dito ng oo. Nagbiro muna si Woo-jin tungkol sa mga kanyang pinagdaanan at pagkatapos nito seryoso na kinausap ang kanyang body na ano na ang gagawin nito ngayon, subalit di siya maunawaan ni Juwan kung ano ang punto nito. May pagkasarkastiko na nagsalita ang secretary na sino pa ang kanyang nais pag-usapan, syempre walang iba kundi ang bago nilang secretary na si Sojin. Sa ipinakita ni Mr. President kanina lamang na pag-arte ay tiyak ni Woo-jin na siya ay may ibang layunin. Sa kabila naman ay panay ang pagtanggi nitong si Mr. Pangulo na di umano iyon ay walang mga katotohanan at nakakatawa kuno ang mga pag-aakusa ni Secretary Kim, ngunit inamin nito na gusto kong manatili malapit sa kanya, gusto ko siyang makita sa lahat ng oras at kung maaari, gusto ko din na siya ay maging mabait din sa akin. Dahil sa kanyang mga binanggit na maraming kahilingan, diretsahan siyang tinanong ni Secretary Kim kung seryoso na ito kay Sojin. Ang sabi nitong kanyang body, mahalaga pa ba ang tungkol sa bagay na iyon, kahit anuman daw hanggat malapit sa kanya ang babaeng iyon siya daw ay magiging maayos. Pero hindi sumang-ayon si Woo-jin sa naging pahayag ng kanyang kaibigang boss na mali kung ito'y ipagsasawalang bahala. Mula sa paraan ng pagkilos nitong kanyang kaibigan, bumalik na muli ang galaw ng walang pag-iingat. Idinagdag pa ng secretary na ni minsan hindi naging ganito ito puwera noong sila'y nasa high school pa lamang ay hindi pa daw niya nakita na nawala ng pag-iingat itong kanyang body. Subalit hindi na maalala ni Mr. Cha ang tungkol sa kanyang pagkilos dati kaya't isinalaysay ni Woo-jin ang ilan sa kanilang nakaraan noong high school. Sinabi nito na noong sandaling iyon halos pihitin na ang buong paaralan upang mahanap lamang ang nawalang unang pag-ibig. At dahil dito ang pag-iisip pa lamang daw tungkol sa bagay na iyon ay nagbibigay na kay Secretary Kim ng matinding panginginig. Gayunpaman, kahit naging parang impyerno ang kinasadlakan ni Secretary Kim, nagawa daw niyang magtiis at hanggang ngayon nga ay naririto pa rin siya sa tabi nitong kanyang best friend kung saan ay ginawa siyang kanang kamay. Nilambing ni Mr. Cha itong kanyang body, sinabing alam ko naman ang lahat ng iyong mga naging sakripisyo. Kaya naman mahal kita Secretary Kim, ngunit hindi masikmura ng secretary ang ginagawang ito ng kanyang boss. Sa kinabukasan, bagaman seryoso na ipinangako ni Sojin na sisikapin na umiwas sa kanyang boss hanggat maaari, ngunit hindi pa man siya nakapapasok ng opisina, nakita siya ni Secretary Kim at kinausap tungkol sa isang bagay na kanyang ikinatatakot. Ayon sa order ng kanilang Pangulo, mula sa araw na ito dapat mo siyang samahan sa bawat kanyang schedule, wika ni Secretary Kim. Nalubhang nagpapagulat sa ating dalagita gayong bakit nahulog siya sa ganitong sitwasyon. Sinubukan nito na magtanong ngunit dahil sa pareho lamang sila na empleyado, walang nagawa kundi ang sumunod sa nais ng boss. Hindi niya naisip ni minsan na aabot sila sa ganitong sitwasyon at si Secretary Kim na alam kung ano ang plano ni Mr. Cha ay natatawa na lamang na inaanyayahan ang papalit sa kanyang posisyon balang araw. Maya-maya rin mula dito sa labas ay naghihintay ang dalawang secretary. Di rin nagtagal dumating na ang kanilang Pangulo at kahit masama ang loob ng ating dalaga matapos baguhin ng CEO ang kanyang magiging trabaho, hindi niya iyon ipinahalata bagkus nang bumati si Secretary Kim ng magandang umaga ay gayon din ang kanyang ginawa. Nang isasara na nito ang pintuan ng sasakyan pagtapos sumakay ng kanilang boss, bago iyon mangyari ay kinausap siya ni Mr. Cha at inutusan na di ni maupo sa kanyang tabi na labis niyang ipinagtaka gayong hindi ito pangkaraniwan. At may isa pang itinanong si Mr. Pangulo na kung mayroon ba daw na driver license si Sojin nang masabi na siya ay may lisensya ng pagmamaneho. Hiniling ng kanilang boss na pag-aralan ang lahat ng ginagawa ni Secretary Kim gayong sa maglaon siya na daw ang mag-take over ng halos lahat ng ginagawa ni Secretary Kim kasama na ang pagmamaneho. Sa kabila ng lahat, sumang-ayon na lamang siya sa nais ni Mr. Cha, gayunman maraming tanong sa isip kung paano na ito.
kung siya ba daw ay magiging maayos, kung talagang magiging okay daw ba kaya siya sa sandaling ito at hanggang sa susunod pang mga panahon. Habang kulang pa ang kaalaman ni Sojin ay dalawa pa sila na tumatayong secretary ni Mr. Cha, madalas sila kasama sa bawat schedule, kapag may kailangan daluhan na pagpupulong. Noong una nahihirapan itong matanggap ang kanyang kinasadlakan at maging sa mga event tulad ng cutting ribbon ay palaging magkakasama ang tatlo. Kadalasan, natatapos ang buong araw nila na palagi lamang tahimik si Sojin, maging si Woojin ay gayon din. Bihira lamang na sila'y magkaroon ng pag-uusap, ngunit dahil nga sa madalas sila ay nasa labas, tuwing pagkatapos ng mga schedule ni Juwan natitipon naman ang iba pang gawain. Napipilitan tuloy siyang mag-OT sapagkat walang gumagalaw ng mga nakabinbin niyang trabaho at naiinis dahil sa pag-score tambak na ang ibang gawain, na siyang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-overtime gabi-gabi. Walang alam si Mr. Cha na ganito pala ang nararanasan ng bago niyang kalihim, samantalang dahil sa haba ng trabaho at halos late na rin nagutom na itong si Sojin kaya't sa daan pa uwi bibili daw siya ng ilang pagkain. Nang madaanan ang convenience store nag-stop over muna siya dito bumili ng pagkain at ilang beer. Inuna muna niya ang yogurt kung saan kahit paano nabawasan ang kanyang stress at makalipas ang ilang minuto, napadaan din si Juwan sa parehong lugar at dito'y namatan niya ang isang pamilyar na babae na umiinom ng mag-isa. Pagtataka niyang kung bakit hanggang ngayon ay naririto pa si Sojin, kaya naman dahil dito ay napagdesisyonan niya huminto na muna sa gilid at puntahan at sa panig ni Sojin. Sa isang bottle pa lamang ng beer ay halos tamaan na siya nito na marahil ito ay dahil sa siya ay masyadong napagod daw. Ang ilan sa kanyang mga sinasabi ay naririnig na ni Mr. Cha tungkol sa kahit nahihilo na ay ayaw daw niyang huminto, kaya't nang nasa malapit na si Mr. CEO nagbiro ito na Hyun Sojin lasing ka na ata, ang nasa presensya ng alak ay mabilis umami ng walang anong pag-aalinlangan at mukhang ito'y limot sa kanyang mga plano na pag-iwas. Gayunman ay naging maingat pa rin si Mr. Cha sa pakikipag-usap sapagkat alam niyang may sinusubukan na paandar ang babaeng sa pagkukunwari na sila'y ngayon lamang nagkakilala. Maingat nito itinanong na kung nakikilala pa kung sino ang nakikipag-usap, at ang lasing nating dalaga ay napaisip muna ng saglit pagkatapos ay tumugon ito na isang tao na minsan ay nakapagbahagi siya ng ilan niyang personal na bagay. Hindi din tumagal na alala na kung sino nga ba ang lalaki sa kanyang harapan, kaso bumalik ito sa oras kung saan sila unang nagkakilala ni Mr. Pangulo noong panahong nasa Sky Pension sila, at dagdag pa nito na ngunit daw bakit narito ang may-ari ng bahay panuluyan at dahil sa mga sinabi niyang iyon hindi matanto ng makisig na boss kung bakit daw hindi na nito naaalala ang kasalukuyan bagkus ang mga luma nilang memories. Sa hiram na lakas ng loob sa isang bottle ng beer at sandaling pagkalimot ay basta na lamang rin binanggit ni Sojin na siya ay nangungulila at tapos humawak sa mukha ni Mr. Cha at sabay humingi ito ng patawad tungkol sa kanyang nagawang pag-alis nang hindi man lamang nagpaalam ng ayos, na siyang ipinagtaka na ni boss sa pag-amin na iyon na siya ay namiss din pala ng babaeng kanyang tinatangi. Bagamat kagulat-gulat na ang pahayag na iyon ay mas nagulat pa ito ng akmang hahalikan, gayong sa isipan ni Sojin ito'y isa lamang imahinasyon, natawa ito pagkatapos gayong parang totoo daw na naramdaman ang kiss. Sa ganitong sitwasyon na animoy itinuturing siyang isang anino, napasabi na lamang si Juwan kung ano ang kanyang gagawin sa babaeng ito, subalit nakita niya itong isang magandang tiyempo. Maya-maya ay tumayo na siya at tapos yumuko, upang halikan na nito ang dalaga na namula ang pagmumukha. Bago niya ito ituloy ay kinausap muna niya ito na yamang ikaw na naman muli ang gumawa ng unang galaw Sojin, sa pagkakataon na ito siya naman daw ang tatapos, at sa kinalaunan natapos din sila na natulog sa isang kama.